Mahilig siya bumiyahe ng nakatuktok. So marami na rin ang gumagawa niyan sa ngayon. Pero si Kuya Joby is kakaiba. Dito ko napatunayan na hindi hadlang kung anong kondisyon ng isang tao para gawin yung mga bagay na alam niya o alam nating magpapasaya sa atin. Inborn ba to o ano bang nangyari sa'yo? Polio ito, sir. At sa pagpapatuloy ng ating kwento, pagkatapos namin manggaling sa Watch Kubo, ay dumiretso na kami sa biyahe. Pagkagaling natin doon kanina, umalis tayo ng mga bandang magda 9 AM kung saan tayo nag-overnight. Bumaba ulit tayo ng La Union. Gumawa tayo ng ruta na medyo pa-loop. Dumaan tayo ng Tuba, Benguet. At ngayon, nasa Baguio na ulit tayo. Kailangan talaga namin daanan yung Baguio City kasi walang ibang way para marating namin yung sinasabi na ito, kay Bro Gino nyo to mapapanood ng buo, pero meron siyang gustong i-feature or something na gustong bilhin from campsite na gumagawa ng kakaibang bagay. Nasa La Trinidad na tayo dito sa Benguet. Nag-stopover muna kami ni Direk Gino dito sa isang nagtitinda ng bangus at nagtitinda ng mangga. Alam ko kung bakit hindi ka order ng bangus. Bakit? Ay, taga Pangasinan ka eh. Ate, ikaw tayo taga Pangasinan ka rin. Oo, sa Nasintos. Sa Nasintos tayo na. Kahabaan ng Longlong Bypass Road dito sa La Trinidad, si Ate Len ay nagtitinda ng bangus na inihaw na galing ng Dagupan City o tinatawag na authentic bangus Dagupan. Tapos meron silang tinono na bangus saka Bakit tinono? Ha? Bakit tinono? Hindi mo alam to. Ayon sa research, ang mga bangus ay merong kakayahan o may talent na kumanta sa mga ilalim ng dagat. Meron silang abilidad. Ngayon, sa kasamaang palad, eh wala silang, ay mahirap to, storytelling to telling lies. Yun nga lang, mahilig silang kumanta sa ilang ng dagat, pero sintunado. Pero itong mga bangus na to is talagang well-trained na to. Nag-undergo to ng pag-aaral sa pagkanta. So may mga bangus na sintunado, may bangus na magaling na kumanta. So itong tinitinda ni Ate Len, ito yung mga tinono na bangus. Akala ko ano siya, lusaw na bangus. Bakit? Kasi tinono. 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 At tinono, mas malala yung joke mo. Tinono? Bye-bye! Alam niyo ba, nakakakwentuhan namin, sila ay nakatira sa L300. Nagta-travel sila at ginagawa nilang side trip yung pagbebenta ng bangus. Galing, diskarte. Diskarte sa buhay. Dapat nga, kung ma-setup si Warang, men. Oo. Mag-isip din tayo na pwede nating ibenta sa biyahe, no? Hindi pong, diba, babiyahe tayo ng, south. Oh, wala silang mga produktong galing sa norte. O di ba? Diba? Dito na tayo ng galing sa norte. Tsaka lahat naman ng biyahe natin mas marami pa rin yung oras na nagpapahinga tayo eh. Oo, habang napapahinga, no? Tinda tayo sa tabing kalsada. At hindi kalayuan ay narating na namin ang Alapo Adventure Camp. At dito namin nakalala si Kuya Joby, isang taong merong kapansanan. Bumabiyahe kahit saan gamit ang three-wheeler 22850 o yung tinatawag na tuk-tuk. andyan. Ganda, men. Alam mong gawa ng craftsman. Isa sa mga sideline ni Kuya Joby ang pag-aangkat ng mga kutsilyo na gawa ng mga lokal. Tataas mo lang. Ang pagbebenta ng kutsilyo ang isa sa mga source of income niya para sa pang-araw-araw niyang pangangailangan. Pero bago natin pakinggan ang kwento ni Kuya Joby, ay umorder muna kami ng pagkain para sa aming tanghalian. Hindi, ito bro yung ano. Oh my God! Anong ulit yun? Ang kiniing ay isa sa mga pagkain ng Cordilleras. Karne ito ng baboy na nilagyan ng asin at pinausukan ng ilang araw hanggang sa matuyo. Pakinggan natin. Gagi, ang bango.
Di ba in-expect natin kapag nasa Cordilleras tayo, mahal yung pagkain. Dito hindi. Alam niyo ba? Itong napakalaking serving na to ng pansit is nagkakalaga lang to ng 160,000 pesos. 160 pesos, good for 4. Tapos, ito yung pinaka-special na, alam ko, first time sa amin dito. Ni Direk Gino, first time mo bro? Oo. Kiniing. Pero ito kiniing sisig. Pero hindi ko pa lalagpasin na yung kiniing talaga yun na fresh from... Oo, ano? Pipitasin mo sa Sa pausukan. pausukan. Tapos isasaw-saw mo sa paborito nating suka na Salagisag. salagisag. Yun. Pero ngayon, sisig muna tayo. Sa mga susunod na biyahe yan. Kasi hindi naman na ako papayag na hindi na kami babiyahe ni Direk Gino ulit ng ganito. Nasimulan na eh. Napatuloy-tuloy na. Pero malamang ito local ano to, rice. Hindi ko alam. Hindi ko sure. Local rice ka ba? Sa amoy? Oo. Nueva Ecija, ganun. Charing. Galing mo naman. At itong kalamansi ay galing sa yung sagot na Direk Gino. Yung sagot mong ano? Puno. Ayun. At nagtita na naman tayo bro. Ang liit ng mundo no? Alam mo po para sa amin. Isang selebrasyon ng simula ng bagong pagkakaibigan ay sabay-sabay na kaming kumain ng tanghalian. Abot mo ba, Sir John? Try natin tukuyin kung anong lasa ng kiniing na sisig. Kiniing. Masarap siya. Basta may iba talaga sa ano, linamnam. Oo, hindi ko rin mahiwa-hiwala eh. Wala naman akong abilidad para gawin nung ginagawa ng mga chef ba yung Kaskada. si Bankara. Pag si Bankara kumain ito, hiwa-hiwala ito eh. Pag subo, papap yung ganyan. Ito yung mga spices, ganyan. Pero masarap siya. Pero mas na-appreciate ko siya pag naisip ko kung ano yung proseso ng karne. Totoo, Yung pagkakagawa ng karne. Bro, kain pa bro ha? Iba nga yung linamnam niya, hindi yung ordinaryong inihaw. Pagpasensya nyo na kung hindi talaga namin kayang i-describe kung anong lasa nito. Pero overall, masarap. Kung titignan nyo siya, napaka-simple lang. Pero na-appreciate namin ang proseso ng paggawa ng kiniing na to. Mula sa fresh na karne, lalagyan ng asin, at papausukan ng matagal, hanggang sa matuyo, hanggang sa gawing sisig. Doon pa lang masarap na. Tulad nga ng sabi ko noon pa man, na bawat biyahero ay may kanya-kanyang kwento yan. Lalo na't inspiring, hindi natin yan palalagpasin. Okay, papakilala ko sa inyo si Bro Joby. Mahilig siya bumiyahe ng nakatuktok. So, marami na rin ang gumagawa niyan sa ngayon. Pero si Kuya Joby is kakaiba. Dito ko napatunayan na hindi hadlang kung anong kondisyon ng isang tao para gawin yung mga bagay na alam niya o alam nating magpapasaya sa atin. Hindi mapipigilan si Kuya Joby kahit na may dala-dala siya palaging ganito. Gusto ko lang malaman Kuya Joby, kasi maikli lang kung hindi medyo ano yung tanong ko. Ito ba pagka inborn ba to o ano bang nangyari sa'yo? Polio ito, sir. Nung bata pa ako, 1 year 3 months nung maatake ako ng polio. So maliit ka pa talaga. Oo. Ayun, nagkaroon siya ng gano'n nung maliit pa at ngayon, bumabiyahe siya ng gamit itong tungkod ba ang tawag dito, sir? Ano matawag dito? Tungkod ata din Oo, yun. modern tungkod. Oo. Pero hindi yun hadlang para gawin niya yung pagta-travel gamit itong tuktok na to sa likuran ko. Nakaka-amaze, di ba? So ngayon, Kuya Joby, ano yung naging trigger para gawin mo yung bagay na to na magta-travel ka? Kasi kanina, sinisilip ko yung laman ng tuktok, talagang nakaset up siya ng bahay talaga. As in, doon ka talaga natutulog sa loob. Opo, sir. Kailan ito nagsimula? Sino nag-inspire sa'yo? O ano naging trigger para gawin mo yung pagta-travel ng malalayo? Kasi nakakasama nito yung mga ibang kaibigan namin nagtutok travel eh. Kailan nagsimula ang passion mo na magbiyahe sa kabila ng kondisyon mo, nagagawa mong bumiyahe ng malayo?
Nag-start nung unang magkaroon ako ng sasakyan. Tapos yung sasakyan na yon, doon pag may pinupuntahan ako kami, doon ko natutulog. Tapos yung mga kaibigan ko na rin, sumasama na rin sila doon na rin sila natutulog. Parang nai-enjoy namin yung ganong tapos ipapark lang namin sa gilid, tapos natutulog kami doon. Okay, nagpipiknik, nagja-jamming. So yun, one time nga minsan napagkamalan kaming anong tawag, mga adik, kasi nagpark kami sa isang lugar, tapos may tumawag ng pulis, parang pinagtripan. Tapos pumunta doon, tapos yung Pinuntahan kayo ng mga pulis? Oo, kasi akala nila nag-sensation, yun pala. Nagka-camping lang. Nagka-camping lang. Akala nila nagbabato-bato kayo doon. Yung pala nagluluto-luto lang kayo doon ng hapunan nyo, walang ganyan. So, maliban sa pagka-camping, pagta-travel gamit itong 3-wheeler na natuktok, ay si Kuya Joby ay meron din siyang abalahang hanap buhay. Ito, yung kwento ng mga kutsilyo na to at mga to, mapapanood ito kay Direk Gino. Ayoko na ikwento kasi masaspoil ko yung kwento ni Direk Gino. Panoorin niyo yung vlog ni Direk Gino about dito sa mga kutsilyo na to, at sigurado mapapapunta kayo dito at bibili ko niyan kasi malalim ang kwento ng mga kutsilyo na ito. Ni minsan hindi sumagi sa isipan mo na sa kabila ng condition mo baka malimitahan yung gusto kong gawin o baka mapigilan yung gusto kong sumaya, pero para mayroong limitasyon na hindi ko mapuntahan yung lugar ng ganito. Hindi ba sumagi sa isipan mo yun? Oo, may pero tanggap ko na kasi talagang ganun. Hindi naman talaga lahat ng mga gusto mo is makukuha mo. Pero naman, yung kung ano yung pwede kong gawin, kung ano yung pwede kong mapuntahan, ini-enjoy ko na lang. Enjoy. Tama yung sinasabi nila, the first step of moving on is acceptance. Diba? Tanggap mo na sa sarili mo na ganun yung condition mo. And then, move on ka na. At happy naman ngayon Oo naman. Pero ikaw ba talaga hindi ka talaga dito? Pinili mo na lang tumira dito? Oo, Banawi, Ifugao po ako. So from Banawi, Ifugao, ano yung nalipat ka na ng La Trinidad? Umiikot kasi ako, sir. Pag may napuntahan akong magandang lugar, nag-i-stay ako doon. Tapos so ibig sabihin, nagsistay ka ngayon, ibig sabihin nagta-travel ka talaga pala? Yes, sir. Ang sarap naman nun. Akala ko dito ka nagsistay, nag-iikot pala siya. At dito siya nagsa-stop over ngayon. Nagsistay siya ng matagal. Ang sarap ng ganun, na may immersion na nangyayari sa isang lugar, no? Yung yayakapin mo talaga. Nasa Baguio ako, nasa Benguet ako. Akin ang Benguet sa loob ng 2 linggo. Mga ganun. Ang sarap ng pakiramdam na ganun. Sa pagpunta-punta ko nga rito is tanggap na ako, parang family na rin ako dito sa dito sa campsite. Oo, kasi gusto rin namin maging family dito. So ayun, bro, anong maipapayo mo sa mga nanonood sa ako? Kasi lagi na rin ako nagpapayo, pero gusto kong sa'yo manggaling na talagang hindi ikaw yung patunay na hindi hadlang ang kalagayan mo para gawin mo yung mga bagay na masaya sa puso mo, masaya, nagpapasaya ng pagkatao mo. Anong may papayo mo sa kanila na bagay about, sige sabihin natin about happiness? Kung ano yung meron sa'yo, i-enjoy mo na lang mga bagay na yun. Kasi hindi lahat ng mga gusto natin is mga nakukuha natin. Pero may mga blessings na tayo. Halimbawa ako, hindi man ako makakalakad pero may kamay naman ako. May bunganga, may mata naman ako, may enjoy ko yung environment. Mga ganun na So, tanggapin mo kung ano yung nasa'yo and then enjoy mo. Tapos huwag ka nang mag-focus kung ano yung yung mga kahinaan mo kasi malulungkot ka lang doon. Mag-focus ka sa mga blessings na meron sa'yo. Ang sarap naman nun. Thank you, Kuya Joe. So paano? Tulog time na.
Oras na para matulog. 2:00 na ng madaling araw. Magkita na tayo bukas. Sana makatulog ng maayos at hindi sumakit yung ulo ko sa malamig dito. Tsaka okay na. Panatag na rin yung loob namin kasi may mga aso naman na banday.